quarter to 12 na. Wala na naman akong dalang relo. Quarter to 12 na at ako ay andito. Papunta ako sa Kubo. Susunod ako kay tatay. Si tatay ay kanina pa nandun. Hindi lang ako nakasabay. Kasi nag-edit ako at nag-set up ng aking premiere mamaya. Tapos eto pa. Pag hindi ako makabilis ng lakad, ayan na naman po ang paa ko. Matake na naman ang paa ko. Medyo naninimbang na naman ako sa paghakbang. Anyways, kanina palang umaga ay medyo umulan. Medyo mas malakas-lakas siguro yung ulan kanina kaysa sa kumpara nung dati. Kasi ngayon ay napapansin ko pa yung basa ng lupa. Kahit na mainit ang araw. Mag-alas 12 na at mainit na, matirik na ang araw pero medyo basa pa yung lupa. Kaya siguro si tatay ay hindi nagdilig. I don't know lang pala. Dahil medyo lumakas ang ulan. Ito na ako. Tahimik. Saan kaya si tatay? Ay, ayun, nakaupo. Nasa kubo. Diyos ko Lord. Hindi ako nagsombrero kasi basa ang buhok ko makukulog ng sombrero. My God. Pa ako. Daming linisin ulit. Sarap ng upo mo dyan. Ouch! Ouch! Napaapak na naman ako sa ugat. Pusang inahin talaga ako. Pagkarating ko ay kakain na daw kami. Yun. May dalang kanin and sardinas, di ba? Kailangan nga ulam namin. Nakuha lang ng dahon, ayun kuha ng dahon. Ito yung nagputol si tatay ng mga kawayan. Ewan ko, hindi naman yata pare-parehong sukat nito. Ano ba yan? Pandidingding yata ito. Tapos ito, yung isang yun ay yun ang ilalagay yata dun sa baba. I don't know. Hindi ko alam kung ano yung mga sukat niyan. Dapat pala tatay din naumpisahan na nating magdingding. Din wala pang poste. Isa lang naman ang kailangan din Isa lang ang kailangan din sa gitna. Alalay lang para hindi bumaba Lalagyan kasi iyan ng ilalagay doon sa ilalim na ganun. Pero lalagyan ng isang poste sa gitna na nakaganon sa kawayan para hindi siya kahit maapakan kasi lalagyan dyan ng pinto. So kahit maapakan ay hindi basta bababa. Hindi masisira ang kawayan. So kailangan dito ng isang, kahit naman yung puno lang ng kawayan, yung makapal, hindi yung ganitong katawan, yung sa pating puno, maganda ilagay dyan. Tapos yun ang paglalagyan ng poste pataas, na paglalagyan naman ng pinto. Ayun nga lang, kailangan pa ng isang may doon para sobrang taas naman na rin. Ang ating kawayan, basta yung pangilalim, yero. Dito hindi pwede yero. Hindi nga dyan. Hindi, yero. Hanggang dito. Dito pinto ng CR to
Kaya nga hanggang dito lang. Popostehan dito eh. Oo. Yero lang yan. Tapos ito ay, Kawayan na. ano ba, garahan yan. Yung lababo. Tapos doon sa taas ay, wala na doon sa likod na ang yero. Ito ay, ano, Rico. ito ay, ayusin pa yan. Kawayan yan nga. Baka miski patapat na lang yung likod natin. Alin. Tatlong puto na kawayan. Tapos Yun mo kakasya. Ang tatlo lang yung talo. Baka tumobro ka. Basta malakas ka ng puto. Tatlong kawayan dito. Tapos ito ay, pwedeng yung sala. Pero bahala niya kung ano. Miski yung palatpat na lang na ipapapot. Sala. Puro pa ako. Kasi kung lalagyan dito ng isang kawayan para sa poste ng pinto, lalagyan din doon ng kawayan para, hindi, ang taas naman kung diretso hanggang doon. So, tapos isang kawayan pa dito para sa slide ng pinto. Yun nga ang problema. Ang slide na yun. Dapat yung maliklik na dulo. Hindi, kahit na malaki. Fishing. Okay lang yun, malaki ang, kahit ganito kalaki yun, pwedeng gawing slide eh. Pwede yan. Tapos doon sa taas, isa rin. Ay, magastos. Ikaw talaga. Magastos nga sa kawayan. Hindi. Alanganin nga yung kawayan natin. No Alis worries. yung likod. Yung Tatay nagpapahinga. At kanina pa yun habang naka-live ako, habang wala pa ako. Habang naka-live ako ay nagpuputol siya ng kawayan. Nagsukat na siya ng kawayan na gagawing dingding doon. So, malalaman kung kailan gagawin namin. Namin, syempre. And, titingnan ko yun, kita ko yung bayabas. Titingnan ko yung bayabas kung pwede na. Kasi pag hindi pa, pag pwede pang hindi kuhanin, hindi ko muna kukunin. Para amariang, ay parang pwede nang kuhanin. Teka. Para sana amariang kukuha. Kaso, parang pwede na nga. Wait ha. Dito muna kayo ha. Titingnan ko kung makukuha ko. Okay, wait. Kinuha ko na. Kinuha ko na kasi baka pag nagtagal pa ay mapasok pa ng insekto. Ayan medyo may kurot na nga, may anong tawag dyan. May halata na. Pag tinatagal ko pa to, baka ayan, mas lalong hindi mapakinabangan. Kaya abutin mo pa rin naman to, Maria, kung mahilig ka sa bayabas. Hindi ko alam. Ayan, wala akong dalang lalagyan. So, hawak-hawak ko ngayon si bayabas tuloy. Hindi ko nalagyan ng tangkay. Itong kasi, baging na naka ano man tawag dito? Dragon fruit. Paano bubunga to? Ay mas marami pa yung baging kaysa sa dragon fruit. Diba? Ayan. Okay.
Oo ha? Kahit ang ano, yung puno ng bagay, ay nakikita ko lang ang bagay ko. Ito ay oh. Oops. Kailangan patayin yung puno para mawala yung yun oh. Marami pa doon sa kabila eh, pero pinutol ko na yung puno. Kung naputol, lahat. Tabi po. Yan. Sana. Pero ito ang sayang. Itong isa kasing ito ay kulay red ang laman. Ito yata ay white. Yung kulay red, ayun ang natumba. Na hindi na namin nalagyan ng panibagong tulos. Ito naman, buhay ang ano niya. Kaya matatag, buhay ang mga yung pinagtaniman sa kanya na buhay. Ouch! Sabi po. Wait. Pupunta ako doon sa papaya. Titingnan ko kung meron. Tinitingnan ko kung itong chiko ay sa bagay hindi yata naman tagbulaklak talaga ngayon ng chiko. Parang hindi ngayon ang panahon. Sa parteng bandang ano yan. At ang papaya ay pwede na bang pwede pa yatang hindi kuhanin. Oh. Pwede pa ipagpabukas, Maria, oh. Makakaranas kang kumuha ng papaya sa puno. Kung pupunta ka na bukas. Kasi, ayan, bukas kailangan ng kuhanin talaga yan. Ang avocado naman, ayan oh, medyo nakakakita na ako ng buko. Yung iba ay meron na akong ilan na nakikitang kasing laki na ng malapit ng kasing laki ng nung buto ng kasoy. Pero yung iba mas maliliit pa. Sana may tumuloy, sana hindi masira. Ayan oh. May mga buko sana kasi yan lagi dati madami laging nagiging buko kaso bago siya lumaki nagbabagsakan na. Sana ngayon ay okay siya. Sana hindi magwagsakan. Ay, gumanda ka, avocado, bumunga ka ng madami. Dapat pala ring ang tawag dito sa punong yan, dapat tanggalin na. Ay, may tao. May dumadaan. Baby, hindi ako nakikita dito. Yan. Hindi ako kita. Yan yung may bahay dun sa banda dun, gawi. Ang saging ba ay naku, mukhang ito kailangan ng kuhanin. Parang hindi masyadong maganda yata ang saging na area. At ayun pa, mga ilang ano na lang kukuhanin na yan. And itong ayun ang latundan malaki yan, pero murang mura pa. Sana nga umabot ng fiesta. Ayan ang marang sira yung gitnang yan, sira, may bukbok.
Yung buong sanga na malaki na yan sa gitna ay patay. Ha? Yung buong taas na yan, patay lahat yan. So, anytime ay babagsak yung sanga na yan. So, dalawang sanga na lang yung natira. At saka yung isa dito sa baba nitong baba noong sanga na namatay na yun. Oh. Hindi nung tatagal, bubulaklak na naman ulit yan. Ayun, ikakata na. Ay, nako. Pero, ang saging na yun naman ay mukhang okay naman yung saging. Kaya lang, hindi pa naman pwedeng kuhanin. Kita nyo yung saging. Yan o. O, diba? Saging yan. Pero hindi pa pwedeng kuhanin, masyado pang maaga. Si Tita Au, ganda kahit di naliligo. Laging fresh kahit puyat at gulo-gulo. May kape sa kamay, chismis sa tabi. Pero pag may problema siya ang una lagi. Bully daw sa bully pero sweet kung totoo. Mapagmahal, maalagasan ka pa nito. Hindi lang nanay ng anak niya sa bahay, na rin sa tropa, sa lahat pantay-pantay. Oh Tita Au, official ikaw ang bida sa barangay Marites. Pero may puso, hindi lang basta chismis lang. Oh Tita Au, may halahak na walang kapantay. Pag ikaw Alay, mainit. ay panata. Ang init talaga. Lagpas ng alas 2 na yun talaga ito. Ito ay yung sa ngayon, lagi na lang sabot ni tatay. Ako hindi maaaring puputulin. Puputulin, bago na. Yung bago naman ang mga hindi na naman matuloy. So ako nang gagawa. Kasi nakaharang sa puno ng rambutan. So hindi siya sanga ng malawak dito dahil may nakaharang. Try natin pakawalan ng rambutan. Wait, baba ko muna to dito. Sandali ha, dyan lang kayo. Okay. Barangay Marites. Pero may puso, hindi lang basta chismis lang. Oh Tita Au, may halakhak na walang kapantay. Pag ikaw ang nindyan, lahay panasa. Sa gitna ng gulo, siya ang una mong kape. Mayakap na mahigpit, may sermon din paminsan-minsan. Pero kahit ano pa man ang sabihin ng iba, si Tita Au tunay na reyna ng masab. Oh Tita Au, official, walang katulad sa mundo. Maganda kahit bagong gising, totoo yan bro. Oh Tita Au, di lang nanay, di lang marites. Siya ang haligi ng good vibes at kape. Hello! Wow, filter, ikaw ang original. Ang ganda mong natural, wag nang magbihis total. Kahit walang ligon, ikaw pa rin ang viral. Tita Au official. Yeah. Uha, uha. Oh, di na wala nang nakaharang dito ngayon. So, sasanga ka na ha. Gaganda ka na, rambutan ha. Ito dapat yung nakaganyan yan eh. Yan, dapat yan nakaganyan eh. At saka yun. Ay, ayan o, tumaas tuloy ng tumaas dahil hindi makasanga. Uy, ang dami, ay hinog na yung paminta sa taas oh. Kaya lang, iisa, dalawa, tatlo.
Tatatlo na yung nakikita ko. Yung ibang itinira ko ay mura pa. Wait. Titingnan ko yung isang puno ng paminta. Kung hindi pa nahihinugan, baka pwede na rin panguhanin. Ay, hindi pa. Wala pang hinog. Although magulang na din naman siya, pero hindi pa. O, konti talaga ang bunga, oh. Onti lang. O, konti, hindi pa. Hilaw pa talaga. Eto, oh. Hilaw pa. Pero magulang na. Ito yung sinasabi ko kay tatay na dapat tanggalin na namin to. Kasi, nakakatakip lang sa paminta. Hindi makadago ang paminta at saka yung, ano bang tawag dyan? Kasoy. Yan, kasoy kasi ito. Ito naman, ay hindi kagandahan ng bunga nito. Last year, yung nakuha ko ditong bunga ay mahaba. Malaki ang bunga, pero manipis ang lamukot o yung laman. Paikliin ulit to at mahaba na naman. Kasi pag sobrang mahaba ay ayaw din naman, dinadaanan lang ng bagin tulad nito, oh. Yan, oh, pataas ang bagin dun, diba? Dinadaanan lang ng bagin pataas. So ang pakinabang lang dyan sa halaman na mataas ay daanan ng mas maraming damo. Ayan, oh, dito yung mga sanga ng mahogany na pinutol. Yan. Malaki na rin pala yung mahogany. Wait. Sabi ni tatay baka daw hindi pwedeng gawing dito pala pinaputol ni tatay sa baba. Hindi sinama. Akala ko hanggang dito lang yung putol. Sinama pala yun. Hindi kaya ito pwedeng gawing haligi. Parang hindi pa, mura pa siguro yan. Hindi katulad. Ito kasi isa nga lang. Ito yung puno. So, iniwan ni tatay. Siguro, kasi yan ay patuloy ang paglaki niyan kahit na tanggal na yung mga dulo niya. Lalaki pa rin yan. So, kung lumaki man siya, mababa na ang kanyang mga usbong, so hindi na delikado na baka makatumba, and mas madali na siyang patumbahin, madali nang ihanap ng lugar na pagkatutumbahan kung sakaling gusto nang ipatabla. Yun pa ang isa pang hindi pa tapos sa pukanin yung putulin yung mga sanga. Pero at least ito, nabuksan dito, nawala yung nakatakip. Although mayroon pa doon sa taas na mga sanga, pero napakataas na noon. Mataas na yun, hindi na nakatakip dito. So ito ay, ayan, gaganda siguro tong rambutan. Wish ko lang sana bumunga na siya. Rambutan yan pero itong puno na to ay hindi naman to palalakihin.
Mm. Ang dahon niya na ganito. Oh. Ayan. Ang tawag ni tatay dyan ay puso-puso. I don't know. Okay. It's Japutol. It's Japutol na. Ito maraming sanga itong rambutan. Kasi ito yung pinatungo ni tatay, yung sanga dito. Nilagyan ng pabigat dito sa dulo. Ako'y nipapawisan. Where's my towel? Mukhang nagdidilim ang ulan ah. Oh, madilim ang langit. Sana umulan. Pero mamaya, uuwi pa kami eh. Wait, ayusin ko yung dadalhin namin kasi si tatay kausap ni Kuya Edith. Kaya ako na lang mag-aayos. Ano muna ha? Kain ko ni Sanjo. Wala naman akong sombrero. Oh, kala nyo ha. Hindi ko nga lang sinuot. At etong mahiwagang bayabas. Magre-ready na ako ng food ng asungot kasi para si tatay ay napapakwento. Kwento pa more. Tatay, parang uulan. Bago niya labayan. Tinanggalan ko lang mantsa. Nagkaroon to ng mantsa eh. Kaya ako naglalagay pati ng towel sa ulo
para hindi yung pawis ay direkta dito sa aking sombrero. O diba? Yan. Okay. Kunin mo yung ano dyan. Lalagyan ng pagkain. Ay, pasa. Kailangan pa ba ng sabaw? Dagdag? Tama na yan. Yung tubig na nilagay mo na sa kaway. Haluin. Ay, durugin yung ano. Durugin yung isda. Magpapalit ka ba ng t-shirt? Hindi na. Lalagay na ito dito. Ito ilalagay ko sa planggana. Huwag mo na, teka. Nasaan na isda? Ayan. Wala eh. Baka kinain ko. Kasi iuwi itong nalagyan ng tubig. Oh. Para bukas Yung wala. container yun, may laman ng kalahati. Ha? Yung container, may laman ng kalahati. Okay. We're going home. Uuwi kami ang uwi namin ay isang bayabas. Saan nagpunta si tatay? Lalabas ko lang to para pagkasara ni tatay. Diretso kami uwi. Diba? Sasara na si tatay. Ayaw nga. Ay siya nga. Ang bag ko iniwang ko. Andun ang cellphone ko. Siya nga. Siya nga. Buti na naalala mo. Sana ibabalik pa ako. Andito ang isang CV. Ang isang cellphone ko. You know. Nakain na si Sanjo. Let's go. Let's go, let's go. Anong oras na tatay? Alas 3 na? Nakakainip pag hindi ka makapagsid. Ouch! Ayan na naman. So, paapak na naman ako sa ugat. Hindi kasi makapagsiga, hindi makapagtabas. Kaya nakakainip. Tatay, medyo may malalaki ng buko. Ang abukado. Doon sa gawi doon marami. Dito ko konti. Pero meron din eh. Kaya lang maliliit pa. Sana hindi maglaglagan. Okay, kami po ay lalakad munang palabas. Palagay ko ay mag-e-end na ako dito ng aking vlog. Salamat po sa pagsama sa amin ulit. Sa walang kakwento-kwentang video. Salamat po ng marami. Thank you po sa mga nakasubaybay at salamat po sa mga nakasupport.
Thank you sa inyong lahat. And, hingal ako sa pag-akyat na yun ah. Okay. Bye-bye pa, parang uulan oh. Sana umulan. Pakita ko sa inyo ha. Ang langit oh. Ayan oh, kumakapal ang ulap. Okay, kami lalakad na mabilis. Bye-bye. Bye-bye po and God bless. Salamat po.